Hello, welcome to Virgo Philippines. So, reading to for Virgo, Sun, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Ayan, soulmate reading tayo ha. Take only what resonates, guys. Bali, hindi ito magre-resonate sa lahat kasi hindi ko talaga makukuha lahat ng energy ng Virgo sa mundo. So, bahala ka na kung makaka-relate ka or hindi dito. Kung makaka-relate ka, pwedeng hindi 100%. Okay, so kunin natin pareho yung energy ng person ninyo or person mo, and then situation ninyo. This is for Virgo, Sun, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Ikaw muna. Yung energy mo muna. Pa-comment na lang po dyan sa baba. Kahit po yung heart lang, smileys, malaking bagay sa akin yun. So, sana po mag-comment kayo. Four of Cups, Six of Coins, and Queen of Coins. Bottom of the deck, you do have here Five of Coins. Okay, so this is your main energy. Some of you, pwedeng hindi ka na sure, this is soulmate reading, Pero yung iba, pwedeng either hindi ka na sure regarding sa connection ninyo or kung soulmate ba talaga kayo nitong person na ito, or hindi ka na sure sa emotions mo para sa kanya, or hindi ka na sure kung siya ba ay nandyan pa or may feelings pa ba siya sa'yo. Okay, maybe in the past, may nararamdaman ka na gano'n na kayo ay soulmate, na siya ay may feeling sa'yo, etc. Pero ngayon parang nandun na yung wala ka nang na feel na gano'n. Maybe, maybe naging matagal yung disconnection sa inyo, or medyo naging malaki yung rason kung bakit hindi ka na niya kayang mahalin pa or pwedeng mahalin pa, or kung bakit parang hindi na yata matutuloy yung connection ninyo. Medyo naging malaki yung agwat dito. With the Six of Coins, some of you, you need help financially, lalo na nakakaranas ka ng problem with money with the Five of Coins at the bottom of the deck. I feel like gusto mo na tong matapos. Of course, no, itong problem na ito medyo mahirap. La Morte. Ayan, this is you na gusto mong matapos itong problem mo regarding dito. Queen of Blades, tinatry mo yung best mo na tapusin ito. Hindi naman siya ay yung tipong tinatakbuhan mo, but I can see you trying your best. And you do have here the Queen of Coins. I see some of you could be a very stable person, no? Pero, yun nga, kahit pa anong stable mo, kasi dadating at dadating yung point na magkakaproblema ka talaga. Now, let's move on to the person you are dealing with. Sino ba ito? Sino ba tong soulmate ni Virgo? Main energy niya. Two of Swords, the World. One more card. You do have here the Ace of Pentacles and the Death card. Okay, wait lang guys. I-move ko lang ito. And then, ano yung sitwasyon sa inyong dalawa nitong taong to? For the sign of Virgo, please. You do have your meeting
Okay. So, this person with the Two of Swords, pwedeng nagkakaroon siya ng either pagdedesisyon na lumayo sa'yo or talagang nagkakaroon na ng separation, pagkakalayo sa inyo with the world. With the Ace of Pentacles, lalo na sa mga bagong dumating sa kanya na maybe may kinalaman sa usaping material or physical yung mga nasa harapan niya ngayon. Hindi ito, kumbaga hindi spiritual connection whatsoever. Kung ano yung mga nasa harapan niya in 3D with the Ace of Pentacles. Now with the Death card, ito yung pwedeng nagiging rason kung bakit nagkakaroon ng ending sa inyo ng person na ito. Especially yung inyong connection with the meeting. Ayan. Or ito yung pinakasitwasyon sa inyo. 2 or more people. So there could be 2 or more people na involved sa connection ninyo. And yung 2 or more people na yun, pwedeng sila ay pwedeng third party, pwedeng family, relatives, or sila nagiging rason kung bakit hindi pwede or kung bakit nagdidesisyon itong person nito na lumayo or umiwas. So, yung bottom of the deck is the come together. So, nandun pa rin yung kahilingan or kagustuhan na magkaroon ng reconciliation in the future with the projected. There's future here. Kaya lang, kung mangyayari yun, yung dapat, trash is here, yung wala na. Wala na yung mga ibang taong involved sa connection na ito. Okay? And, kung hindi man wala na, maybe hindi na ganun kahirap, i-pursue yung reconciliation. Kasi ngayon medyo mahirap talaga, no? And you feel unwelcome, pwedeng hindi ka welcome sa kanya, or talagang may pambablock, or talagang naramdaman mo yung feeling na hindi ka na kailangan, or wala naman siyang gustong sabihin sa'yo or gawin dito sa connection na to. So, 'di ba? Bakit alangan na maipilit mo pa yung sarili mo? So, because of that, nag-focus ka na lang din sa pagmamahal sa mga nasa paligid mo ngayon. Okay? And ano yung emotion ninyo para sa isa't isa? For Virgo, please. We do have here the Knight of Coins, 10 of Wands, 9 of Cups, 8 of Cups. Bottom of the deck is the 9 of Blades, Temperance is here, 5 of Pentacles. Ano emotion niya para sa'yo? Five of Cups and 5 of Wands. So, ito, angel number 555. 555, ayan, 3 5 yan. Yan ang angel number para sa'yo. Temperance is here. 3 of Pentacles is at the bottom of the deck. Mutual energy. Knight of Coins, 10 of Wands. Marami kang responsibilidad sa ngayon. Marami kang obligasyon. Marami kang kailangan tapusin. Marami kang dapat gawin.
Nine of Cups, I feel like yung emotion mo is nakakonsentrate sa sarili mo. Like, I don't know, maybe tinatry mo or natututunan mo ng mas mahalin ngayon ang sarili mo, ang trabaho mo, kung ano man yun, yung mga nasa harapan mo ngayon. And nakakita tayo na ang focus mo future. You want to be more stable, you want to be more, happy in the future. So, yung iba sa inyo, tinatry mong maging okay, even though, alam mo sa sarili mong hindi ka okay. Lalo na with the 9 of Blades, hindi ka okay na wala na tong taong to, or hindi ka okay na nagkaroon ng ending yung sa inyo. Lalo na nag-expect ka with the Il Hierophante dito sa taong to. Nag-expect ka pa rin eh. And this person, medyo weird yung emotion ng person mo, no? Kasi, parang naghihintay pa rin siya, pero sa ngayon, hindi na muna. Alam mo yun, yung parang medyo weird dun sa part na yun. Naghihintay pa rin siya, pero ayoko masaktan. Ayoko makasakit. Wag na muna. Parang ganun. Pero yung person mo, naghihintay pa rin. And I don't know why. Diba? Kasi, yung soulmate na ito, may kulang pa rin sa kanya. Ramdam niya pa rin na may kulang sa kanya. Pero, hindi na muna importante or mahalaga ngayon na may kulang sa kanya. Kung ano man itong malaking pagbabago nangyari sa buhay niya, tinatry niyang unawain at intindihin muna ito. Or tanggapin, kung ano man yung mga nangyari ngayon sa buhay niya. The way I see this, feeling niya, kailangan niyang mag-take ng risk. And sa ngayon, hindi niya kayang gawin yung pag-take ng risk na yun. So, although, sabihin na natin, yung emotion niya kasi, may times na nandyan, parang ikaw din, may times na mahal mo siya, may times na parang ayaw mo na. Ganon din yun sa kanya, balik-balik. May times na nakafocus ka sa mga bagay na nasa harapan mo. May mga times din naman na parang gusto mo ng reconciliation. And then yung person mo ganon din. Balik-balik din. Hindi niya rin alam. And ano yung gusto niyang iparating or sabihin sa'yo? You do have your Ace of Cup. 15. Number 15, I am addicted to you. So, iniisip ka pa rin niya. Mahal ka pa rin niya. Yun yung gusto niya sabihin. Kaya lang, there is someone else. Kaya lang meron na eh. So, pwedeng yung person mo could be with someone else right now. No? And nagkakaroon ng growth sa connection nila. Nagkakaroon ng growth sa relasyon nila. No? And, of course, kahit mahal ka pa rin niya, kahit andyan ka pa rin sa puso niya,
maaring itong taong nasa harapan niya ngayon, sinusubukan niya na palitan ng palitan yung nasa puso niya ng taong nasa harapan niya ngayon. Nagigets mo? Kasi wala ka eh. Alam nga naman, who would fill this space? Or sinong magpupuno dito sa, sabihin na natin yung taong kaharap niya ngayon, panakiputas. Kasi ikaw ang gusto niya eh. Kaya lang, wala ka eh. So yun yung gusto niyang sabihin. Na might be yung iba sa inyo, kaya din siya naghanap ng iba. Kasi wala ka nga eh. Diba? And you do have here, please give me time. I've never felt this way before. Tell me about this. They are waiting for you. And yung iba sa inyo, gusto lang ng person mo ngayon ng at peace. Gusto ko tahimik lang, walang gulo. I feel like itong person na to, hindi niya rin alam kung ano yung gagawain sa connection ninyo. And I'm a very jealous person at the bottom of the deck. Someone here is jealous or nagsiselos. And might be ito yung reason kung bakit hindi niya ikaw pwedeng makita or hindi kanya pwedeng kausapin dahil may nagsiselos and or baka may magselos. But this person is waiting for you. Naghihintay siya sa'yo or maybe ng chance sa inyo. Pero sa ngayon nga, nawala pang chance. Nagko-concentrate na lang muna siya sa kung ano yung meron siya ngayon. And you do have here, I think we should see other people. So yun nga, mag-concentrate ka sa buhay mo ngayon. If you do have person in your life right now, gusto niya na mag-focus ka na lang muna dyan. And mag-focus na lang din muna siya sa person niya. Okay? And the last question na itatanong natin sa cards is kung ano yung gagawing action ng person na ito in the future dito sa connection ninyo. I need time for me. And you have here, I have so much desire for you. I want you to choose. And you do have here, you are wrong. So yung choice na yung action na gagawin niya is I feel like nakadepende sa'yo. Kasi yung pagkagusto sa'yo ng person na ito nandun na. Mahalaga ka para sa kanya, but the you are wrong is here. I want to clarify this. What's with the you are wrong? You do have here, I can't even look at you right now, and now is not the time. So, the way I see this, in the future, I don't think nagagawa ng action. Kasi yung question natin is kung gagawa ba ng action itong person nito. The answer is, hindi ko siya nakikitang gagawa ng action. You know? Parang kailangan muna niya ng big change. And hanggat hindi nangyayari yung change na yun, hindi ko nakikitang gagawa ng action yung person nito.
Okay? And also at the same time, hindi rin naman ito yung tamang time para mag-focus ka dun sa bagay na yun. Actually, for me, dito sa nakita ko sa reading, it's not the right time to focus on love. You need to focus on your problems. You need to focus on your self, no? Kasi nakikita natin marami ka pang pinagdadaanan, hindi lang pagdating sa love. Maybe your time, your health, 'di ba? Kailangan mo mag-focus doon eh. 'Di ba? Hindi ka naman nabuhay sa mundo para makipag-connect lang dito sa taong 'to. May iba ka pa dapat pag-aksayan ng panahon. Okay? And yeah, maybe you are just watching tarot readings para malaman kung ano yung nasa isip niya, nung actions niya, etc. Pero sa ngayon, hindi ito yung time na mag-focus ka sa kanya. Yeah, maybe this is your soulmate, pero um, hindi pa ito yung tamang time para sa inyong dalawa. Okay? Thank you for watching. I love you all and bye-bye.